Pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ni Muharen Tambiling, isang katutubong Palawan, ang panguhuli ng lobster sa dagat ng Brooks Point. Aniya, malaki ang kinikita nila rito. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang magsimula ang mga mining activities ng Ipilan Nickel Corporation. So doon po sa nangyayari doon sa Pantalan na doon pa lang sa pagbagsak ng malalaking bato po ay talagang lumalayo na po yung mga isda, pati yung lobster po ay naano na po sila, natatakot. So pinarating ko rin po ito sa fisheries, doon po sa actual po na nangyayari sa amin, talagang apektado na po doon pa lang sa sibulan ng kanilang paggawa ng pier, lalo na po nung nag-operate na. Sa Pantalang binanggit ni Tambiling, may 2 barko ang naghihintay na maload ang mga nickel ore na namina sa Brooks Point. Ang mga nickel ore na namina sa Brooks Point ay in-export sa China. Maraming residente ng Brooks Point ang tumututol sa pagmimina sa kanilang bayan. Nagtayo sila ng barikada sa harap ng lugar ng pagmimina upang pigilan ang transportasyon ng nickel ore. Noong Abril, binaklas ang barikada at inaresto ang mga nagprotesta. Ayon sa kanila, ang patuloy na operasyon ng minahan ay nagbabanta ng malawakang pinsala sa Mount Mantalingahan, isang protected area at itinuturing na sagrado ng mga katutubong Palawan. Dahil ang amin ay ayaw namin sirain ang kabundukan dahil bakit doon una-una doon po kami kumuha ng aming pangkabuhayan. Pangalawa, ang kabundukan at kagubatan ay tinuturing po namin yan ay isang butika dahil yung halamang gamot, lahat-lahat po ay andoon na. Sinisisi rin ng mga residente ang minahan sa matinding pagbaha na kanilang naranasan at sa kontaminasyon ng mga katubigan sa kanilang bayan. Noong Agosto, inutusan ng National Commission on Indigenous Peoples ang Ipilan Nickel Corporation na itigil ang kanilang operasyon matapos ito hindi makakuha ng kinakailangang pahintulot mula sa mga katutubong apektado ng pagmimina ng nickel. Nag-issue rin ang Supreme Court ng writ of kalikasan laban sa mining company at sa Department of Environment and Natural Resources. Maging ang local government ng Brooks Point ay nag-issue ng cease and desist order, ngunit patuloy pa rin lumalabag sa mga utos ang minahan. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking producer ng nickel ore sa buong mundo. Ang transition sa malinis na enerhiya ay pangunahing solusyon sa krisis sa klima. Ang transition ding ito ay nagdadrive ng lumalaking demand para sa mga mineral tulad ng nickel na ginagamit sa mga baterya ng mga electric vehicles, wind turbine at solar panels. Ngunit para sa mga residente ng Brooks Point, ang pag-extract ng mga energy transition minerals ay hindi dapat magdulot ng degradasyon sa kalikasan at pagkasira ng kanilang pamumuhay. Hindi pwedeng mag-coexist yung mining at saka agriculture sa lugar na yan. And then sinasabi nila, combat ang climate change. Paano natin ito, dapat di ba magtanim pa ng maraming puno, hindi dapat putulin yung mga puno kasi gusto natin na mamitigate man lang sana yung impact ng climate change. Isang paraan ng gobyerno ang pagmimina upang matulungan ang Pilipinas sa pagbangon mula sa pandemya. Sinabi ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na ang ahensya ay mangunguna sa malawakang exploration para sa mga critical minerals. Sinusulong ng mga environmental groups ang pag-repeal sa Philippine Mining Act of 1995 at palitan ito ng panukalang Alternative Minerals Management Act. Sa ilalim ng panukalang ito, pinagbabawal ang pagmimina sa mga kritikal na lugar at ibinibigay sa komunidad ang kapangyarihan na gumawa ng desisyon. Number one, it has to be anchored in justice and redistribution. So when you say justice, for example, it means that all projects related to mining and related to transition must be decided on by the communities themselves and by the local government units. So decisions must not emanate solely from the national government and from the DENR, as it is what is happening now, but it must come from them. Sa isang pahayag na ipinadala sa Philsur.com, sinabi ni Alex Rabis, ang resident mine manager ng Ipilan Nickel Corporation, na ang kumpanya ay committed sa responsableng pagmimina at sa ikabubuti ng Brooks Point.
Ngunit sabi ng mga residente na ang trabaho at mga scholarship na ibinibigay ng minahan ay hindi karapat-dapat nakapalit para sa pagkasira ng kalikasan. Sabi nila, may minahan, maraming eskolar. Bigyan ka lang ng eskolar kung ikaw ay pumayning, pero kung hindi ka bibigyan, ibig sabihin sinusuhulan ka po. Hindi po magalat, saka kahit walang eskolar, kaya namin igapang ang aming mga anak kung sila ay magtiyaga. Sabi rin ni Moharin Tambiling na ang epekto ng pagmimina sa kanilang buhay at tahanan ay hindi mababayaran. Ang sabi po nila, malaki daw silang ginastos. Sabi ko nga, malaki na daw ang alaga. Pero sabi ko, yung tradisyon at kultura po naming winasak ninyo, yun po ang walang alaga sa amin. Wala pong presyo yun eh.